So, Binild at saka Letran. So, merong term sa accounting, sa managerial accounting na magdi-describe sa Letran ngayon. At ganoon din yung CSB next season dahil gagraduate na yung karamihan sa players nito. Ang matitira na lang ata is si Migs Oxon. So, yung makakasama ni Migs Oxon at saka ni Will Gosum, mga bagong players yun dahil halos kalahati ng team nila gagraduate na sa NCAA. Sila Prince Carlos, sila Miggy Cortesa gagraduate na yan. So mga panibago na naman yung makakasama nila. Kagaya na nangyayari sa Letran ngayon. Imagine niyo kung yung mga dating player sa Letran naglalaro pa rin ngayon. Malamang panalo yung Letran ngayon. Kasi ito yung rematch ng finals last year, no? Last season, yung Letran at saka CSB. So work in progress yung Letran, kaya kita mo hirap na hirap manalo. Parang yung Ustay din, di ba? So gano'n, nasa rebuilding, nasa ano pa yan nasa transition pa yan. At yung transition ng team matagal. Naabot yan ng mga dalawang season. O minsan 3 pa nga. Minsan mas matagal pa doon Alam mo naman yung mga alumni sa ayaw na ayaw nilang natatalo. Parang yung dito, di ba? Minsan mas marunong pa sila dun sa mas marunong pa sila dun sa mga insider ng team. Nasa labas sila pero parang mas marami pa silang alam sa loob. Na minsan talagang hindi natin maintindihan. So, ganun din yung CSB next year. On the rebuilding stage pa rin sila kasi si Mitch Oxon last playing year next year. So magbabago na naman yung makeup at yung team chemistry ng Binild. After graduate nitong mga players na to at after graduate ni Mitch Oxon. Kasi this season, si Collier lang yung nawala. Si JC Collier lang yung nawala. So, doon intact pa sila. Ito, mas maraming gagraduate nito after this season. So, yun. Work in progress yung Letran. Ganon din yung CSB. At saka kita nyo yung malalaki ng Letran. May kilos Kaso yung muscle, wala pa yung lakas. Isipin mo kung nandun si Sanggalang at saka si Carilefio. Malamang yung mga finish na yun, kung hindi dunk yun, top board. Diba? Kulang pa sa weights, bata pa kasi. So, yun lang po.